Isang isla sa Pilipinas na dati raw tahanan ng mga higante. Isang misteryosong bundok na pinamumugaran daw ng masasamang elemento. Halina't isa-isahin natin ang mga misteryosong lugar na matatagpuan sa Pilipinas at di umano'y pinamumugaran pa ng mga masasamang elemento. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Dito sa Pilipinas, punong-puno tayo ng mga kwentong bayan at paniniwala tulad sa mga masasamang elemento, mga engkanto, aswang at iba pang mga nakakatakot na mga nilalang. Maraming lugar dito sa bansa ang sikat dahil nga sa mga kakaibang kwentong ito na karamihan ay galing pa sa ating mga ninuno. Sa ating modernong panahon, marami siguro yung hindi na naniniwala sa ganito pero hindi natin may kakaila na marami pa rin yung naniniwala. Ang iba nga minsan ay gumagamit ng mga ritual o minsan ay mga anting-anting bilang pangontra. Meron siya mga agimat na iba-iba raw ang gamit. Sa isang maliit na bayan sa Hinatuan, Surigao del Sur, matatagpuan ang isang sikat at misteryosong ilog na tinatawag ding Enchanted River. Sobrang ganda ng ilog na ito. Bukod sa kahanga-hangang kulay at malamig na tubig sa Hinatuan Enchanted River, mamamangha ka rin sapagkat imbis na tubig tabang, ang ilog dito ay maalat. Isang bagay na naging palaisipan rin para sa sobrang daming eksperto. Ayon nga sa kwento ng mga lokal na residente ng Barangay Talisay, may isa ritong misteryoso at napakalaking isda na lagi nilang nakikita. Pero kahit na ito ay naglalangoy sa ilog, walang sino man ang makahuli rito. Tinawag na Enchanted River ang ilog na ito dahil ayon sa paniniwala ng mga residente, pinamumugaran ito ng napakaraming iba't ibang elemento na siyang nagsisilbing tagapagbantay ng naturang ilog. Noong 1999, sinubukan ni Alex Santos na magsagawa ng exploration sa cave system ng Hinatuan Enchanted River. 11 years later, nagkaroon naman ng isang major exploration ang grupo ng mga divers sa pangunguna ni Bernil Gastardo kung saan nadiskubre nila ang isang hidden cave opening sa lalim na 98 feet. Nasundan pa ito ng napakarami pa mga exploration at nadiskubre nila ang mga underwater cave chamber dito. Sa mga sumunod na expedition ng mga divers, hindi na nakalabas ang isa pa sa mga divers na si Dr. Alfonso Amores na siyang ikinamatay ng lalaking ito. Sa kahabaan ng lalawigan ng Quezon at Laguna, matatagpuan ang isa sa pinakamisteryosong bundok na hitik sa maraming mga kwento at mga alamat. Ito ang Mount Banahaw. Isa itong aktibong bulkan na ikinukonsidera ng marami bilang isang holy mountain. Tuwing sasapit nga ang Semana Santa, maraming mga tao galing sa iba't ibang bahagi pa ng bansa ang umakyat sa bundok na ito upang mag-alay ng panalangin, mag-reflect at upang masilayan rin ang taglay na ganda ng bundok na ito. Itinuturing ng ilang mga residente na sagrado ang lugar na ito at maging ang tubig nga na nanggagaling sa bundok Banahaw ay pinaniniwalaan pang nakakapagpagaling. Noong 2004, dahil sa sobra-sobrang mga basura na naiiwan ng mga hiker sa lugar na ito, nagkaroon ng 5-year hiking suspension. Marami ring nakikita na hayop dito at mga halaman na endemic o dito lamang sa bundok Banahaw makikita. Alam nyo ba na sa paanan ng bundok Banahaw, may isa pang grupo na tinatawag na Rizalista. Ang mga taong ito ay sumasamba at naniniwala na si Dr. Jose Rizal ay isang Diyos. Katabi ng holy mountain na Mount Banahaw, makikita ang isa pang bundok na itinuturing na punong-puno rin ng misteryo. Ito ang Mount Cristobal. Matatagpuan sa kahabaan ng lalawigan ng Quezon at Laguna. Itinuturing naman ng ilang mga residente bilang Devil's Mountain ang lugar na ito. Ayon sa mga kwento, ina-observe daw ng Mount Cristobal ang lahat ng negative energy mula sa Mount Banahaw, kaya naman ang lahat ng masasamang elemento o mga masasamang espiritu ay napupunta at naninirahan dito
katulad ng mga multo at iba pang mga itim na mga engkanto. Isa sa mga sikat na kwento tungkol sa Mount Cristobal ay ang magkasintahang hikers na umakyat sa bundok na ito ng hating gabi. Naligaw sila dito at namatay matapos akyatin ang naturang bundok. Sinasabing marami umanong mga pagkakataon na nagpapakita ang magkasintahang ito sa ibang mga hikers. Inaakit nila ito upang tahakin ng mga hikers ang parehong trail kung saan sila namatay. Ayon sa kwento, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng magkasintahang ito magpasa hanggang ngayon. Ayon din sa kwento ay halos taon-taon may isang buhay ng hiker o ng sino mang pupunta sa Mount Cristobal ang kinukuha raw ng bundok. Sa kabila pa ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa bundok na ito, marami pa rin mga hikers ang malalakas ang loob at pinupuntahan ito sapagkat challenge para sa kanila ang 5-hour trek na ino-offer ng Mount Cristobal. Ang lalawigan ng Antique ay sikat na sikat pagdating sa mga kwento tungkol sa mga aswang at manananggal. Marami rin silang mga kwento tungkol sa mga mambabarang at mga mangkukulam. Pero sa kabila nito, ang lalawigang ito ay maraming itinatagong sorpresa. 15 minutes boat ride mula sa maliit na bayan ng Colasi, masisilayan ang natatagong ganda ng isang isla na tinatawag na Malalison. Ayon sa mga nakapamasyal na sa islang ito, naikukumpara mo nga raw ang ganda ng isla sa Batanes samantalang ang mahabang dalampasigan ng islang ito ay parang Kalagwas. Ayon sa kwentong bayan, noong unang panahon, ang isla ng Malalison kasama ang Manugin at Batbatan Island ay mga magkakapatid at anak sila ni Madyaas at Kanlaon. Dahil daw sa katigasan ng ulo ng tatlong magkakapatid, nagalit ang Diyos na si Bulalakaw kaya naman ibinato ang mga ito sa karagatan at ginawa silang mga isla. Kapag narating mong araw ang islang ito ng Malalison, mapapansin mong ang mga matatanda sa lugar na ito ay sobrang mapamahiin. Nagsasagawa sila ng isang ritual para sa mga turista na tinatawag na pangluya. Pamamaraan daw ito upang palayuin ang mga masasamang espiritu sa mga bisita. Matatagpuan sa mga lalawigan ng Batangas at Laguna. Ang Mount Makiling ay itinuturing na isang inactive volcano na tahanan ng maraming magagandang tanawin at mga sikat na lugar sa ating bansa. Pinaniniwalaan na ang bundok na ito ay binabantayan ng isang napakagandang diwata, si Maria Makiling. Siya di umano ang nagpapanatili sa kagandahan ng kapaligiran ng bundok na ito. Sinasabing ang sino mang magtangkang sirain ng bundok ay ililigaw ng diwata at kung mamalasin pa ay matatagpuang patay sa kabundukan. Ilan daw sa mga survivors sa parusang ito ang siyang buhay na patotoo na nag-i-exist talaga si Maria Makiling. Sinasabi nilang may isang magandang babae sa gitna ng kagubatan ng Mount Makiling ang umaakit sa sino mang lalapastangan sa kalikasan. Kung di ka naman sa mga challenge ng Mount Makiling, pwede mo itong subukan. Bukod sa mga misteryosong kwento, kapag inakyat mo ang tuktok nito, matatanaw mo rito ang napakagandang view ng lalawigan ng Laguna. Dito rin sa bundok na ito ay endemic ang maraming mga halaman at siguradong ngayon mo lang ito makikita. Isa sa mga naging baluarte ng Pilipinas laban sa pananakop ng mga Hapones noong World War II ang Corregidor Island. Matatagpuan sa entrance ng Manila Bay sa bahagi ng lalawigan ng Cavite. Isa ito sa mga makasaysayang lugar sa ating bansa. Pero bukod dito, kilala rin ang Corregidor Island bilang lugar na maraming mga multo. Noong panahon kasi ng Philippine-Japanese War, hindi bababa sa 1,000 sundalong Hapon at Pilipino ang namatay dito. Ayon sa mga lokal na residente ay patuloy pa rin na nagpaparamdam sa isla hanggang ngayon. Ang mga bato sa dalampasigan ay makikitaan mo ng mga red spots. Pinaniniwalaang ito ay dugo ng mga namatay na mga sundalo. Kung hindi ka pa natatakot, sa gabi nga daw ay maririnig mo pa ang yabag ng paa ng mga pagmamarcha ng mga sundalo. Pero sa kabila ng napakaraming nakakatakot na kwento, marami pa rin ang bumibisita sa lugar na ito na talaga namang sobrang ganda. Marami ka rin pwedeng gawin dito sa Corregidor at ito ay exciting lalo na paggabi.
pwede mong i-explore ang Malinta Tunnel para ikaw mismo ang maka-experience kung ano naging pakiramdam ng mga sundalo noong panahon ng digmaan. Matatagpuan sa lalawigan ng Iloilo, ang Islas de Gigantes o Islands of Giants ay isa sa mga sikat na destinasyon para sa mga turista. Maraming magagandang tanawin at masasarap na seafoods ang maghihintay sa sino mang bibisita rito. Alam nyo ba na ang Islas de Gigantes ay may itinatago rin palang misteryo? Noong panahon ng Kastila, tinatawag ang grupo ng mga isla na ito na Saboluwag, isang uri ng puno na endemic o dito lamang sa isla na ito matatagpuan. Sinasabing natagpuan sa mga kuweba ng Islas de Gigantes ang naglalakihang mga kabaong na naglalaman ng malalaking buto ng tao. Mula noon ay tinawag na itong Islas de Gigantes sa paniniwalang noong unang panahon ay dito naninirahan ang mga higante sa Pilipinas. Pero bukod sa mga kwento o mga alamat tungkol sa isla, kapag ka napasyalan mo ang lugar na ito, marami kang pwedeng puntahan katulad ng Tangke, isang nakakamanghang saltwater lagoon sa Gigantes Sur. Tatagpuan mo rin dito ang isang matandang lighthouse na itinayo pa ng mga Espanyol noong 1895. Bukod sa mga lugar na ito, sobrang dami pa ng mga lugar sa Pilipinas ang nababalot ng misteryo at katatakutan. Ang mga ganitong kwentong bayan at mga pamahiin ay alam naman nating parte na ng ating kultura. Isa pa, ang kulturang ito talaga ang nagbibigay sa atin ng kakaibang saya sa tuwing tayo ay makakarinig ng mga ganitong paniniwala. Kung nagustuhan mo ang video na ito, baka naman pwede mo kong bigyan ng isang like bilang suporta. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod pa nating video. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan ka lang ng komento sa ibaba. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat sa patuloy at walang sawang pagsuporta.